words lang yan, kids. Okay? Mm. Words lang yan. So, prove them wrong unless ikakapahamak mo. Yun. Yun na yun. Yun na yung boundary na tinutukoy Ah, natin dito. Pero, yung mga wala kang mararating sa buhay o mahina ka, wala kang utak, bobo ka, ganun. Wala yan. Ipasok mo sa kanan, ilabas mo sa kanan rin. Oo. Bobo pa na talaga. Hindi, ipasok mo sa kanan, ipasok mo rin sa kaliwa. Oo. Slide mo sa kaliwa. Hindi, kasi yun, ano lang, labas tenga lang. Ano Oo. mo lang yan. Yung pansinin, galit Huwag lang yung yan. pansinin, galit lang yan. Pero sa Yan yung mga mag-aral kayong maigi lalo ngayon. ano nyo, ang ina, or, ano nyo, gawin yung totoo yung sinabi niya. Yun pala. Sige, sige, Oo. sige, Sige, wala. sabay tayong mag-live selling. Hindi magdadrugs Tignan ako. natin. Drugs na lang ako. Di siya tara. Wala patutunguhan to. Siya po na lang. Tangina. Wala palang mararating eh. Tutor. Again. Boy sa tabak, pusang gala. Yeah, check it out. Yeah, check it out. Yeah, check it out. Yeah, check it out. Alam mo ba, Mac? Nung tawag dito, meron pala akong proof na matagal ko Proof? nang gustong proof of purchase, resibo na matagal ko nang gustong gawin to. Bakit? Kasi nahanap namin sabi ko, nagtatanungan kami ni Ana, sino bang unang nakinig sa atin yung Cool Pals? Sinong unang nakinig sa atin? Tapos hindi namin maisip. Sabi ko, sino nga ba? Sabi ko, parang iniisip ko kasi ako. Tapos iniisip niya siya. Parang ganun. Tapos, akala ko nilet go niya na. So, tapos sinearch niya sa messenger. Tapos sabi niya, hindi, ako, sabi niya. Siya daw nauna. Sabi doon sa message, this was 2020. March 3 something. March 3, 2020. Sabi niya, may na-discover akong podcast, sabi niya. I-check ko daw. So, chinek ko siya agad. Tapos sabi ko, pagka-check ko, ayos to. Sabi ko, parang gano'n. Tapos sabi ko, alam mo ba, parang gusto kong magganyan. Yung parang DJ, sabi ko. So, doon pa lang. So, doon sa mga nagsasabing hype lang to. Hindi to hype. Hindi. Pero noon pa naman, actually, before Cool Pals pa, parang anong tawag dito? Si Good Times pa lang. Parang nag-enjoy ako talaga makinig ng, hindi pa nga siya kasi podcast tawag dati. Parang, radio show, parang talk show, ganyan. Yun nga rin sana tatanong ko kung ano bang tawag dati. Ang pinakinggan ko lang na ganyan si Kuya Jobert. Taga PRC pa tayo. Itanong mo kay Kuya Jobert. Pasensya na pala. Naka-record na tayo. So, pasensya na sa boses ko. At galing ako sakit. At may sipon pa rin ako at may ubo pa rin. At ngayon ay kasing sakit ng mga sinabi ng teacher. Uy! Tayo na rekta agad dito sa bulletin board. Hindi man lang ako. Pailom pa lang ako ng biro ako eh. Ganun din nangyari sa mga estudyante na bigla rin sila sa mga pinagsasabi ni teacher eh. Tayo na rekta. Pang tinatry ko pa. Sige. Ganun din nangyari kasi nagkukwentuhan lang naman kami. Si Ma'am naman. Ano ba? Sige ginawa na kaming squatter. Sige nga. Ano mo, kasi medyo, medyo gis lang ang napanood ko dyan eh. Sige, nagbabalita ngayon si Mama. Ayun nga, 18 hours ago, merong teacher na nag-viral. Nag-live kasi siya. Hindi ko alam kung bakit siya nagla-live nung una. Hindi na rin binibenta? Baka may binibenta. Ewan ko. Pero bawal yun eh. Kakabasa ko lang sa kung gamit niya yung internet ng school nila.
tawag dito, ay nga naka-live siya. Pero dun sa live niya kasi na naka-private na siya ngayon, pinapagalitan niya nga yung mga estudyante niya na binabastos siya, hindi siya nag-board exam para ganon-ganonin lang. Hindi naman na natin nalaman kung ano yung ginawa ng Gusto mo mga ba i-play estudyante. natin? I-play natin yung record. Pwede naman. Sige, wait lang. Para may konting context. May marinig ng ating mga listeners ang pinag-uusapan natin. Wait lang. Ayan. Ayan. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtahu-tahuhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto na mga katulad nyo, wala pa lamang nararating sa buhay. Nayak pa nga. Sarap. Yan sa kapal ng mga mukha nyo. Okay na. Time. Hindi nyo nga kaya buhayin yung mga sarili nyo. Ano? Hindi kayo marunong rumispeto. Yan. Gago. Pangilo ko sineto. Tingnan mo kasi gago ka. Nakakalimutan nyo yung boundaries nyo Kakalimutan nyo yung boundaries nyo. Gago, boundary ka na ba? Hindi pa ako nakakaano. Hindi pa nakabiyahe. Una Boundary sa agad. lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtahu-tahuhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto na mga katulad nyo, wala pa lamang nararating sa buhay. Ganun. Yung reaction mo pang flip top. Ayun na, yun, that's the, yun medyo ano lang siya, parang short version. Okay, yan. So yun yung recording nung teacher na nagalit. Si Teacher Live. Yun na lang yung titawag natin sa Si Teacher Alam mo ba yung Live. pangalan niya? Lalive. Si Lalive. Si Ma'am Lalive. Naka-live siya talaga? Naka-live daw siya sa TikTok ata. Hindi ko alam kung bakit Bakit kaya siya nag-live? Ano yung pumasok sa isip niya ba siya? Oo. Paano, kasi sabi ko, di ba, gina-joke ko kanina, paano ka nagbebenta? Siguro, imaginein mo, nagtuturo ka, tapos nagla-live selling ka. Oo, yung... Class, this is geometry. So, we are going to study the basic of geometry. This is, we're going to talk about shapes. Just pamay na lang dito sa... Shapes and lines and pamay na lang din. Available pa yung shape na malilito ka rin. Yung t-shirt pala. Shape, shirt, malilito na siya. Yung shape, yung shirt, skirt, sorry. Live tayo dito. Kaya, siguro, baka yun nga naman yung dahilan. Ma'am, nag-aaral kami dito. Hindi po kami nagbayad para mag-live selling ka dito. Baka yun yung umpisa ng video. Naputol lang. No? Tapos syempre, na-offend siya Oo. Nangyari na yan. Ayun, ano ba yung mga pinagsasabi niya ulit? Pero yun ba talaga? Joke lang. Ano yan? Biro lang yan. Hindi naman siya nag-live selling. Ano lang yata. Kung, ano ba, na check mo ba kung anong, may rason ba? May rason ba kung bakit siya nag-live? O talaga? Wala pa Actually, doon sa balita na napanood ko, binibigyan siya ng 72 hours para mag-explain. Siguro nung lahat, bakit siya naka-live, anong nangyari, bakit siya na-provoke ng ganun. May isa ring, nakalimutan ko kung anong position niya sa DepEd or kung principal yun. Na, ayun nga, may sympathy naman siya dun sa teacher na baka stressed, pero yun nga yung inano niya, bakit kasi siya bakit kaya siya naka-live. Parang ganun. Parang, ayun nga talaga yung makulit dun bakit kasi siya naka-live. Oo. Medyo yun ang pinaka-glaring talaga Kasi, para sa akin, parang hindi na bago yun. Yung ganun, yung medyo nahihinaan pa nga ako sa ganung mga linyahan Ano ba yung mga sinabi? Di ba, isipin mo kung ikukumpara natin, hindi ko sinasabing tama yung ganon, yung normal yun, dapat normalize. Pero ang sinasabi ko lang, payat pa yan sa kung anong pinagdaanan natin before na tangina na meron pang pisikalan di ba? Cold tap,
palo, hampas, gano'n. Oo. Tapos hindi pa kasama diyan yung masasamang words. Oo. So, Tawag na nga yung demonyo eh. oo, 'di ba? Parang mga demons kayo, gano'n. Oo. Demonyo O yun. Pero ayun nga, iba-iba naman din kasi ng take. Siyempre sa iba, pwede nga namang traumatizing tong gantong mga sinabi na wala ano yun. Yung iba dito, ito, nasabihan pa pala sila, hindi na nga kayo matalino eh. Ang sasama pa ng ugali ninyo. Wala kayong mararating sa buhay. Oo. Ayun. Ba't ka naman kasi pinildukan, ma'am? Sorry. Grabe ko naman sa ano. Hindi, pero ano rin, yung sinabi niya rin, medyo, paano ba sasabihin? Foul? Oo. Pero again, hindi ako magugulat na parang ikakaiyak o ikakalungkot ko. Yung alin? Yung mga pinagsasabi niya, Oo. kung ako siguro estudyante nung time na yan, kunwari, kung nangyari yan sa time namin, time natin, baka pinagtatawanan pa rin natin siya. Ganon. Oo. Labas lang sa kabilang tenga yung mga yun. ganyan. Wala na yan eh. Kabado ka lang nung time na yun. Kabado lang kayo. Oo. Kasi may galit na teacher. Pero maya-maya pinagkukwentuhan, gago, tanga ka kasi. Tangina kasi nito, hindi kasi ano eh. Tangina mo eh. Hindi ka kasi, ang tawag dun sa ano? Nakalimutan ko yung term, yung fake minor. Parang ganun. Anong fake Yung, minor? parang, nakalimutan ko yung mga term. Yung, kunwari, nag-mine ka tas hindi mo kinuha. Yung isang estudyante ata doon nag-mine. Gago, kala ko kung ano, sa live pala, live selling. Sa live selling eh. Hindi pala binili talaga eh. Ano lang, parang fake minor lang. Hindi mo kasi binili, gago ko, pa-mine ka kasi. Tapos nagtatanong ka kung may binibentang hollow blocks mo, may gago, puro damit binibenta mo. Tangina, sinabi na nga ni ma'am na 150, how much ka pa rin dyan? Nag-message ka pa ng HM. Oo, tanga. Lahat tuloy tayo hindi matalino, gago. Tangina kasi, di ba? But sa akin lang, ayun nga, again, babalik tayo na okay lang yun. Yung papagalitan, sesermonan kayo ng teacher. Pero ang medyo, yun nga, ang naging sablay niya dito, nag-live siya. Naka-live siya. Pinapakita rin, medyo papakita rin dito yung pagkatao ni ma'am ni madam na bakit mo i-live? Para makipakita, ano bang gusto mo mapatunayan dito? Pinapakita mo ba na naghahanap ba siya ng tawag dito, yung parang kakampi, parang gano'n simpatya. Oo, tama ka teacher, gano'n ba yung ina-expect niya? Oo, tama yan teacher, yan, sige pagsabihan mo yung mga yan, yun ba? O actually, divided din yung mga nagko-comment. Meron nagsasabing grabe naman na kasi talaga yung mga estudyante ngayon. Meron naman nagsasabing dapat hindi niya sinabi yung mga yun. May mga matitindi talaga siyang nasabi, yun nga yung hindi na nga kayo matalino. Yung sinasabi nilang grabe na yung estudyante ngayon, yung saan nagsabi niya, hindi ko masasabing grabe na yung estudyante ngayon. Oo. Kasi si Jamie Demonyo pala, hindi, joke lang. Hindi, yung walang pinagkaiba yung kung gaano katindi yung bata ngayon sa kung paano tayo dati. Parang iba-ibang era, pero same, ano lang yan, bata pa rin yan. Mas nawi-witness lang ngayon kasi nga may social media. Ayun, yun lang. At mas medyo siguro, ano yun, may sasabihin ka ba? Hindi, wala. Hindi, parang ako lang magalit na kung sino magagalit. Pero parang lumalambot na rin. Sa akin nalalambutan ako kay teacher. Doon sa mga sinabi niya, parang matindi, pero malambot in a sense na kasi nag-live pa siya. Ganon. Oo. Pero yun nga ang hindi natin kasi alam, baka maganda yung purpose ng live niya. Tapos sa kalagitnaan, biglang may nangyari nga kaya yun na lang kasing sumikat yung part na nagagalit siya. Baka may purpose yung live niya eh. Baka meron siya mga estudyanteng hindi nakapasok. Tapos nasa TikTok na pwedeng ganun. Or yun nga, yung mga minors niya para na-educate niya rin.
Kasi bukod sa libreng shirt, may libreng schooling. Ayun. So, baka maganda yung purpose. Nakakaawa lang kung doon na lang siya Hindi, hindi. Ay, hindi ko naman mapo-focus. sinasabing masamang tao si teacher. Ang Oo. sinasabi ko lang, ayun nga, siguro, ayan, ilimit na lang natin yung, kunwari, di ba ang mga estudyante bawal mag-cellphone? Naniniwala ako na siguro naman hanggang ngayon bawal lang cellphone. So, parang, di ba, example na rin, dapat, di ba dapat siya mismo ang mag-example na dapat walang phone, phone aside, ganun. Oo. And, Pero sana nga masagot sa atin yan, no, kung bawal pa rin ng cellphone. Kasi nga, di ba kanina may nabasa ako na mga parang in-acknowledge na ang internet is kailangan talaga sa school. May access na yung teacher and mga estudyante. Pero syempre, for school purposes lang. So kung ganun, hindi ko alam kung may sariling PC na ba kada classroom o may sa mga phone nila pwede sila mag-connect pero limited lang yung access. So hindi natin alam baka kasi hindi na pala bawal. So okay lang na may cellphone siya. Pero ito pa. Ito pa sa akin dyan. So, okay, let's say hindi na bawal, ganun. At iniisip ko kasi kung paano ba natin mapapagaan si teacher. Kasi kunwari, kung ang difference is binidyoan siya versus siya yung nag-video sa sarili niya. Gets mo ba yung kung saan ako patungo? Kunwari, siya yung binidyo lang. Iyon, maintindihan ko pa. Pero ang hindi ko nga maintindihan is nilive niya yung sarili niya. Para habang nagagalit siya. 'Di ba kasi kung kunwari, yun nga, again, ano ba yung goal mo? Kasi, ano ba yung goal mo? Kasi wala akong nakikitang magandang dito eh. Let's say may Oo eh, parang yung kunwari giving her the benefit of the doubt, ganun. Of the doubt. I doubt na na may to, kahit parang, di ba meron yung good intention, poor execution. May ganun. Pero parang wala akong makitang good intention dito. Oo. Ang nakikita ko lang dito. Sige. Tsaka, yung tawag dito, kung sakali nga nagla-live siya nung una, na may maganda siya purpose, tas may nag-ungas, tas nagalit siya. Pwede niya na atang ikat yun eh. Ayun, tama. Sasabihin ko rin sana. Although, ayun nga, siguro, parang pangit na i-justify na pwede na siya magalit behind the camera nang ganito yung mga pagsasabihin niya. Siguro, dun sa mga sinabi niya, parang focus na lang sa ang tawag dito, yung respect tsaka boundaries sa mga bata. Hindi niya na sana pinersonal na hindi na nga kayo matalino. Pero siya pa mismo nag-bring up ng boundaries eh, di ba? Siya nga. Sa una, yun yung una niya eh. Nakakalimutan niyo yung niyo yung boundaries niyo. Yeah. Ito pa. Marami. Medyo masarap rin siya pag-usapan kasi, yun nga, maraming pwedeng pag-usapan dito sa nangyari na to kay Ma'am, kay Lalive. Yung boundaries na sinasabi niya. So, since kilala na siya, malamang makikilala tong teacher na to. Full name niya lahat, alam mo naman ng social media ngayon. So, makikilala mo rin at makikilala yung mga naging estudyante niya. So, alam mo rin kung sino yung sinasabihan niyang mga, mga kung sino man yung mga bobo na yun. Hindi matalino. Yun na rin yun eh. Bobo, hindi matalino. So, syempre, di ba, damay sila. So, asan yung boundaries doon, di ba? Na-break na rin yung boundaries. Yun. At saka, papasok rin dito yung privacy, di ba? Pero sarili lang naman niya yung brinage niya na privacy. Pero saka siya lang naka-video eh. Pero again, kilala na siya, syempre makikilala rin yung school niya. Nabalita na siya, na-televise na eh. So, hindi na mahirap matunton ko sino-sino tong mga ang magiging nasa row 4 kung sino man sa row 4 yung pinapagalitan. Sa mga hindi matatalinong nasa row 4 tong mga gago na to. Mga walang boundary. This is not teacher versus student. I-clear out lang natin. Ito is yung kung tama kami. Hindi, joke lang. kung ano yung sa tingin kong hindi na lang dapat at kung paano niya mas na-handle ng mas maayos yung Ayan, oo. What yung could have nung estudyante. What could have been done better.
Isa pa yung sinabi mo, na ang pangit naman kung let's say hindi siya nag-live tapos sinabi niya pa rin yun behind o off-cam, ganun. I-break ko lang yung reality sa inyo. Nangyayari to with or without video. Yun lang yun. Ang realidad natin, may mas matindi pa. Again, hindi ko sinasabing nung panahon lang namin nangyari to. Teka lang, hintayin ko lang yung mga asong matapos mag-live rin. Naka-live rin yung mga aso at sige rin ang tahol eh. Kung paano kumahol sa ubo ngayon, kahulan rin sila. Wait lang. Kanino kasi yung mga yan? Sa kapitbahay. Ayan, mukhang tapos na silang kumahol rin. So, yun, ano yung sinasabi ko? Ayun, yun. Nagpa-barkcast din sila. Kaya na may podcast ng mga aso, barkcast. Mga ano yung ropo, gano'n. Ropos. Ayun nga, off-cam or on-cam, nangyayari to. May video o wala, private o public, nangyayari to. Masesermonan at masesermonan ka. At public o private, may mga gagong estudyante at may mababait na estudyante syempre. So inevitable, yun ang sinasabi ko, inevitable to sa lahat ng school. Kahit ito pa, Catholic school or hindi Catholic school, mangyayari tong mga ganitong incident. Kasi we're all humans, di ba? Parang may darating yung time na darating ka sa boiling point. Yan. Naalala mo yung boiling point? Na palabas dati sa MTV? Ano nga ba yun? Yung parang hindi pa uso yung prank. Prank. Hindi pa uso yung term na prank, pero yun yung ginagawa nila natin. Yung gagawa sila ng something annoying, gano'n. Tapos parang punk. Parang punk. Yan. Kailera. Ayan, Ashton. Yan. So, yun, darating yung boiling point sa mga tao. At saka, usapang EQ rin to eh. So, bukod sa IQ, nawala yung mga estudyante niya, kailangan rin ng EQ. Yun. Which is, aminado ako. Personally, ako medyo hindi ganun kataas ang EQ ko. Kaya, nag-i-snap rin ako. So, sa tingin ko, bukod sa having a diploma, I think we should also work on our EQ. Yan. Marami yung Q na yan, yung intellectual quotient, emotional quotient. So, yung EQ niya ang nadali doon kasi para mag-live, una, nagalit siya. Tapos nagsabi siya ng masasamang words. Sumabog siya at nagsabi siya ng masasamang words. Tapos, nag-live pa siya. Di ba? So, yun. Marami siyang na-tick at kaya siya napag-usapan ngayon. Kumbaga siya rin na nagdala sa sitwasyon niya ngayon. Di ba? Nayari talaga siya dun, no? Isama na rin natin si itandem natin si Tiger. Naalala mo pa si Tiger? Medyo last year lang ata yan. Tiger, kilala mo ko Tiger. yung Maui. Yung nakainom? Oo. Nakainom daw. Yung nakainom. Allegedly. Pero yun, iba ang nagve-video eh. Diba? Yun yung sinasabi ko, di ba? Parang iba yung dating ng vinidio ka compared sa ikaw yung nag-video sa sarili mo na live tayo ngayon, guys. So, pamain lang naman. Itong whiteboard, medyo luma na pero in good condition. Saka ito, for sale na rin itong mga batang bobo na to. Wala nang marami sa buhay itong mga walang patutunguhan. Imayin nyo na itong mga tanga na to. Imayin nyo na rin yung diploma ko kasi hindi ako nag-board exam para lang bastusin ng mga to. Sinama niya na sa live selling niya yung galit niya. Kaya na rin kasi ni Madam. Bakit kasi rin nag-live rin, no? Hindi, yun nga, feeling ko talaga, trinay niyang kumuha ng simpatsya or mapakita. Yung, siguro ang goal niya, igagawin ko ng masama si teacher. Ang goal niya is ipahiya pa yung estudyante niya. Pero, dapat tinapat niya sa class. Pero parang conflicted siya eh. Parang ganito. Kunwari ako yung sure, no? Conflicted siya. Let's say ako si teacher, parang
tangina nyo, papagalitan ko, ilalive ko to. Pero hindi ko sila pwedeng kunan eh. Kasi madadali ako sa privacy. Sige, sarili ko na lang. Tapos magla-lash out na lang ako dito. Parang ganun yung nangyari sa kanya. Gusto niya silang i-live, pero kaso bawal yun eh. Ano niya na lang, papatungan niya ng mga emoji yung mukha. Ay, Tapos yun na lang ginawa niya, no? Kaso live Pinatungan niya. Live yung ginawa niya eh. Hindi niya magagawa yun. May edit. Pero ang ano pala nito, twist pala nito, skit lang yun, wala namang estudyante doon. So after siya lang pala mag-isa, no? Nagtataka siya, bakit ko nagva-viral eh? Skit lang yun. Wala naman pero ang ganda, pwede rin palang ano yun, lusot niya, no? Ay, wala pong estudyante yun. Nagpa-practice na ako. Sir, kung ano, wala. Ay, Wala yun. Baliktad yung talim. Baliktad yung camera. Baliktad yun. Wala Walang estudyante doon. Hindi ko gagawin yun. Mahal ko yung mga batang yan. Hindi ko magagawa yun. Ikaw pa sasabihin mo ba sa estudyante yun? Hindi ko gagawin yun. Sir Tulfo. May anak rin ako. May anak rin ako. May anak din ako sa high school. Hindi ako nag-board exam, Sir Tulfo, para ganyanin mo. Ganyanin ng lang, parang bastusin yung mga estudyante. Ay, hindi, yung hinahawak-hawakan niya, niyayapos-yapos yung kamay ni Sir Tulfo. Hindi, Sir Tulfo. Hindi yan. May mo na to. May mo na to. Teka lang, sabi ni Sir Tulfo. Teka lang, nakalive ka ba ulit? Sorry. Ba to? Sige na, sir. Sorry. Hindi pala si Sir Tulfo, si Madam pala. Tangina, sakit to. Pero dati na, Madam Inuts. Ayoko, si Madam Inuts. Yung karakter. Si Madam Inuts, at least known niya na gano'n yung karakter niya. Ako mukhang Pero alam mo, nakakalungkot dito. Na pwede mangyari. Na sumikat siya, tapos ayun, parang alam mo yung ang pangit kasi sa social media ngayon. Kunwari, kahit may mali kang ginawa, kahit na masama kang tao, tapos nag-viral ka, gagawin kang parang in a way celebrity. Si Kagawad, si God Bless. Oo. Dark yun eh, di ba? Parang pervert na pedo plus official pa siya plus stalking, bawal yun. Pero ngayon dahil nakakatawa siya or ginawang katatawanan, ngayon parang isa na siyang paano ko ba natin siya i-categorize? Public figure, parang pwede, public figure, Parang hindi ko alam icon. Negative icon. Ganun. Tapos yun rin, yung si si Madam Inuts okay lang naman kasi parang nakakatawa naman. Tsaka, hindi, nakakatawa rin yung yun dun sa Kagawad eh. Pero yung scenario yung nakakatawa, hindi yung ginagawa. Yung ginawa niya. Pero yun, yung kung sa mga hindi nakakaalam yung origin ni Kagawad, si God Bless, is yun, yung parang nag-stalk siya. Tangin, lumayo na tayo. Pero sa spectrum naman tayo ng mga nagva-viral eh. May isa pa eh. Yun nga, yung mga ginawang meme, yung, hindi, baliktad yung blade, gano'n. Yung mga naging meme na, pero mga criminal, may gumawa ng krimen, gano'n. No? Parang yan ang realidad natin ngayon. So, ayan, go. Ano sa tingin mong mangyayari sa kanya, no? Wala pa naman, iimbestigahan pa. Pero yung mangyayari, pinag-explain pa nga siya eh. Possibly, para sa akin, suspension. Suspension. Yung TikTok account niya isususpend. Hindi siya makakapag-live selling. Yun lang pala yung mataano niya po tayo. Huwag yun, Sir, paano yung mga na-mine na? Pwede ko pa rin bang i-out yung mga na-mine na? Hindi, gagawa siya ng teacher _02. Ay guys, na-ban kasi yung main account natin. Dito muna tayo sa second account ko. Tinuloy pa rin yung live selling. Sa akin, justified na kung suspension o. Kasi dapat
Sa akin pa rin is mali pa rin si madam dito. Oo. Sa akin lang error, opportunity ni madam to. Na marami. Mm. Bukod sa hindi, parang multiple na bukod sa yung mga nasabi niyang Mm. sablay, Mm. naka-live pa. Pero yun lang, hanggang dun lang. Para sa akin ang pinaka ano lang dito is suspension, wala nang iba. Kasi kung umabot pa to ng kaso, parang OA na. Para lang sa akin medyo kasi yun nga, babalik tayo dun sa wala naman siyang pinaitang muka. Unless may mag-surface uli na bagong video na pinakita niya pala yung mga estudyante. Pero kung wala, kung mukha niya lang yun nandun, yun na yun. Parang yun na yung pinaka ang pangit, ang strong ng word na parusa, pero yun na yung parang pinaka-punishment in English lang. Yung punishment niya is na sira yung sarili niya. Sinira niya yung sarili niya at masususpend pa siya. Pero paano tong hindi ba parang nakaka-cause ng trauma yung ibang nasabi niya nga na katulad niyan, hindi kayo matalino, yung squatter, may ginamit pa siyang term na squatter Wala dito sa sa akin naka-save. Pero alam ko meron siyang ginamit na ganun. Ikaw ba? Para sa'yo ba traumatic ba yun? Well, ako hindi, syempre, hindi naman. Ungas tayo Pero iba-iba kasi yung tao, yung take ng tao So, pwede kasing yun, tas sakto pang hindi meron talagang feeling niya, hindi siya nag-e-excel sa school, nakarinig pa siya ng ganun. Tapos hindi naman siya part nung nag-cause nung galit ni ma'am. Baka nadamay lang. So, pero nilahat niya na hindi naman kayo matatalino. Or baka rin, pwede rin namang gets niya hindi siya kasama doon. Baka may pinipinpoint lang si ma'am na mga estudyante. Wala rin naman siyang sinabing kayong buong klase kayo, hindi naman kayo matatalino. Pero yun nga, kung parang medyo delikado rin kasi yung ibang mga nabitawan niya Sana yun tungkol na nga lang doon sa boundaries. Yung respeto. Sana doon na lang siya nag-focus. Yung sa yung is it traumatizing? Yun ba yung question? Or ayun, well, syempre sa atin hindi naman siya ganun kasakit. Kung tayo yung kung tayo yung estudyante. Pero nagigets ko naman yung point mo na paano kung yun nga, paano kung may estudyanteng medyo mahina yung loob, ganun, or Ayun, kasi doon medyo makaka-relate ako. May mga times na talagang napanghihinaan dinadamdam mo talaga hindi naman yung sinabi ng teacher, pero yung may mga times na sa hindi ko naiintindihan na yung tinuturo, sobrang humihina yung loob ko, hindi ko ata may ipapasa to. Tapos bigla kang makakarinig nga ng gano'n, di ba? Meron pa ba yung walang mararating sa buhay? Tama ba ako? Ayun, wala kayong mararating sa buhay. Di ba para matuldo ka ng gano'n yung future mo nung high school. Tapos gano'n nga yung nararamdaman mo, medyo delikado Delikado magpito ng gano'n. Ayun. So, yeah. Oo nga. Sige. Pero ito na lang. Sa tingin, again, babalik pa rin ako dun sa yes, syempre, words can hurt. Words can hurt. Yeah, words can hurt talaga. Pero, ang sa tingin ko na lang sana nangyari, kung hindi pa nangyayari, is after niyang, kasi hindi pa naman talaga natin, syempre hindi naman natin pwedeng sabihin ni masamang tao na si teacher. Kasi paano kung, ayun nga, parang nag-snap lang talaga, nag-breakdown lang talaga siya. Or mas foul pa pala yung nagawa ng estudyante. Pwede yun. Pero, sana nga, after niyang mag-live, gano'n, hindi, wag na mag-live. After niya mag-sermon, sana nagkausap-usap sila. Ng mga estudyante, parang nagkapatawaran rin. Kasi baka nauna lang to Baka nauna lang nag-viral. Tapos hindi natin alam Baka nangyari naman na talaga yun. Na syempre, nag-viral lang. Doon na lang mafocus yung mga tao. Yung mga off-cam na nangyari. Hindi na natin nalaman. Sa ngayon, wala pang explanation yung teacher.
So, kasi may ganyan din nangyari sa amin nung high school eh. Parang napagalitan kami tapos nung huli, nung parang end of day, parang binalikan niya kami na parang alam niyo ba kung bakit ko kayo pinagalitan, mga ganito ganyan, and explain niya. Kasi parang, ayun nga, parang magulang lang din naman na nagpapagalit. Most of the time naman, hindi naman nila, Mini-min, no? parang, walang, hindi totoo yung mga sinasabi nila, out of galit lang. Malamang nag-snap lang tong teacher na to. Pwede namang hindi talaga yun yung tingin niya. Sa inis lang niya, nasabi niya yun. Pero yun nga, kailangan talaga i-compose mo muna sarili mo bago ka magsalita pag galit. Kasi pwedeng permanent na yung mga nasabi mo sa ibang tao. Tsaka yan, sa kanya, sa social media, nangyari siya. Pinasok niya pa kasi sa social media, yun talaga yung Kasi kunwari, pag yung sinabi mong wala ka nang mararating, ganun. Tapos, pagka-uwi niya, naglaslas na siya. Wala na. Hindi mo na mababalik yun. Nagpakamatay na siya, di ba? Yari na. Tangin na, wala naman na mararating. Sabi ni teacher, tangin ang buhay ito. Hindi. Ay, pero huwag nyo gagawin niyo siya. Hindi, huwag tayo maglaslas. Ano lang, maglakad lang kayo sa C5 tulad ko. Pero matakot rin kayo tulad ko na umuwi rin, nakakatakot pala sa C5. Hindi, medyo babalansin ko lang. So, kung estudyante ka ngayon, hindi ko sinasabing tama yung ginawa ni Madam, pero sa buong pag-i-estudyante mo, or kung hindi ka na estudyante, nagtatrabaho ka, meron at magagalit sa'yo. While words can hurt, it's merely words. Salita lang yan. Unless parang na ikakakulong mo, ganun, or kakapanira ng ibang tao. Ikakapahamak mo, ganun. Or ikakapanira ng ibang tao yung sinabi mo. Yun kasi yung alam ng mga kasi yung mga sinabi niya, kahit sabihin niya, kunwari, boundaries, respeto, wala kayong patutungo. Hindi niya naman mape-predict yung kung anong tatakbo ng buhay mo eh. Di ba? Kung sinabi niya, wala kayong patutunguhan, sa tingin mo ba talaga wala kayong patutunguhan? Di prove her wrong. Parang yun lang yun. So, wag niyong, kung napagalitan ka, or kung mapapagalitan na mapapagalitan ka kahit sinong tao, pero nasa sayo na yan kung paano mo siya iti-take. So, ito, maglalaro na yung EQ dyan. So, kailangan i-work on natin yung EQ natin na baka naman china-challenge tayo. Parang ganun. Pwede mo siya i-take na, china-challenge ako ni ma'am. I'll prove you wrong, ma'am. Parang ganun. Ihigitan pa kita. Hindi na ako magbo-board exam. Rekta na ako sa pagiging teacher. Magiging colorum teacher. Hindi. Yun lang. Parang wag niyong damdamin yung mga sinasabi. Pero again, babalik naman tayo kay teacher. Bilang teacher, sa tingin ko, sana kasama natin si Teacher Koy ngayon, no? Para ma-take ang side ng isang teacher. Pero pwede natin pag-usapan ulit ito. Bilang teacher, sa tingin ko, as a teacher, as a consumer, kailangan bukod sa pagkakaroon ng board passer, pagkakaroon ng diploma, dapat i-work on rin natin yung demeanor natin. EQ, yung paano natin i-display yung sarili natin sa estudyante natin. Or kasi part din yung naturo nila no? Part din ng itinuturo nila sa paghubog nila sa estudyante. Bukod dun sa subject na tinuturo. Siyempre yung ganun, tamang asal. Ganun rin sa corporate life. If you're a boss, di ba, parang instead of being a boss, you should be a leader. So, yun nga, monkey see, monkey do. Ika nga ni Dr. House, MD. Na mas susundin ka sa kung anong ginagawa mo kaysa sa anong tinuturo mo. Kunwari, pag sinabi kong, hindi, dapat ganito gawin nyo. Pero kung ikaw mismo ginagawa mo. Yung, may kita nila sa ginagawa mo. Ay yung tinuturo mo sa ginagawa mo. Si ma'am lang. Ganun. Ikaw nga, hindi ka naman talaga, di ba? Parang, boundaries, nag-live ka nga eh. Yan, di ba? Parang,
Minain ko, hindi naman binigay sa akin. Ako yung unang nag-main. Boundary. Boundary, hindi naman ako bumabiyahe. Tricycle driver, boundary. Talagang walang mararating yung mag-isip eh. Ayun, sa'yo nag-a-apply yun. Ikaw, wag ka na magalit kasi sa'yo talaga nag-a-apply yung sinasabi ni ma'am. Joke lang. So, pag sama-samahin natin yung mga quote, words can hurt, but action speaks louder than words. Labo-labo na. Pero ayun nga, as a teacher, action, yung actions natin, yun yung mas matinding pagtuturo bukod sa yung mga textbook, ganyan mga natututunan natin sa libro. Kung ano yung ibibigay natin sa estudyante is yung kung ano yung pinapakita natin. Kung ano yung ine-example natin. Yun yung mas matindi pang maituturo natin, mabibigay natin sa mga estudyante natin or sa mga empleyado natin. 'Di ba? Oo. Ay, naalala ko na, ayun. Joy minor ata yung term. Joy minor. Yung hindi nag-mine lang tas hindi na kinuha. Ayun, may natutunan tayo. At least dito may natututunan kayo, di ba? Huwag kasi yung joy minor. Galit yung si ma'am eh. Tama ba? Teka lang Sige, i-double check mo. Baka ma-fact check tayo. Hindi naman joy minor tawag dun eh. Yan. May mute pala ako. Pwede naman pala ako umubo na hindi naririnig. Ayun. Basta parang ganun nga yata. Joy minor. Si Teacher Joy. Uy, Teacher Joy. Nakita ko yung live mo, Joy La Live. Joy La Live. Ma'am Joy La Live. Gawa tayo yung TikTok, no? Si Ma'am Joy La Live knows no boundaries. Lahat yan, papasukin natin lahat ng live selling. Walang boundary sa atin. No. Teacher Joy La Lives. si Teacher Joy La Lives. Paano kayo sa future, ito na yung mga nasa history book, no? Ito na yung mga nasa history book natin. Itong yung mga memes na, no? hindi na yung mga ano nila Rizal. Ito na. Ang hindi magmahal sa sariling wika ay walang mararating sa buhay. Ganun na yung mga quotable quotes. Mga heroes. Ayun. Hey ma'am, easy ka lang. Chill ka lang. Easy yan lang natin. Walang mararating sa buhay ang ganyang galit. Dapat alam rin natin yung boundaries natin. Wag tayo, hindi yun lang siguro yun. Sa tingin ko, sa mundo ng social media, mag-ingat na tayo sa mga galaw natin. Hindi naman yung tipong ililimit natin yung sarili natin. Pero bukod sa ikakapahamak mo, lagi kang mag-double, mag-isip ng twice. Tangina. Think twice. Tangina, ano yung mag-isip ng twice? Double think. Mag-double think tayo, guys. Hindi, yun nga ngayon, kahit ako pag nagmamadeho ako, tas parang nanggigigil ako. Kunwari may yung ginigit-git ako, ganun. Yun to, nanggigigil na rin ako, gigit-git ako na, tas babalik ako, puta na, kaso baka mag-viral ako. Yun na lang yung isa sa iniisip ko. Bukod dun sa safety, syempre. Bukod sa may uuwian na akong pamilya. Secondary na lang yung safety na baka mabangga ako, hindi, baka mag-viral ako. Di ba? Takay na sobrang dami na ng kalbo ngayon na nagba-viral sa hindi pa ba na? Tapos yun nga, di ba? Parang ang nakakatawa dito si ma'am, hindi na dapat siya mag-viral kaso nilive niya naman yung sarili. Hindi, pwede pa siyang may laban pa siya kung binidyohan nga siya. Bakit ako binibidyohan? Bawal. Ayun, di ba? Ang dami mong lusot eh. Bawal ang cellphone sa klase ko. Pangalawa, privacy ko yun di ba? Kaso, nilive mo yung sarili mo, ma'am. Ikaw magkano ba kasi yung blouse na yan? Good condition. Pre-love ba yan? Ma'am? Si teacher pre-love talaga. Dami ng pangalan.
Si Ma'am Lalive, si Teacher Joy Minor. Ano yung sabi ko isa? Nakalimutan ko. Si Teacher Pre-Love. Sana mapaubos niya yung mga blouse niya. Yun na lang yun. Para yung mga Sana- joke ni ano. Ano? Oo. Yung parang mga joke ni Bito, yung si Oprah Winfrey tickets. Hong Kong for two. So, Winfrey tickets to Hong Kong, Portugal. Ganun. Si Idol B. Buti pa si teacher nating ano, no? Si yan ang idol ko sa pag-tackle ng issue. Yung kunwari yung sa e-bike, napanood mo ba yung skit nila sa e-bike? Si Michael V. Si Michael V. Yung parang nagtuturo siya kung Seminar ng e-bikers. Yung kung paano sila dapat maging barumbado sa kalye. Parang ganun. Hindi ko natapos, nakita ko lang. Pero, yun, ganun siya mag-tackle. Ganun niya, no? Ganun niya ina-address yung mga issue. Maganda. The twist niya pa rin in a comedic way. So, anything else sa ating bulletin board? Meron pa di ba? May isa pa. Hindi. Gusto ko lang i-bring up. Okay lang ba? Tapos na ba tayo kay Madam Live? Nag-end na yung live eh. This live. Na-mine na lahat. Live Na-mine na lahat. Na-mine na natin siguro lahat, no? Sold. Nakalagay sold. Parang this live has ended yan, no? Pero nag-end rin yung live niya dun sa ginawa niya, no? Alin? Yung live niya, yung lives have been broken because of broken lives, ganun. Live, yung buhay ng karir niya. Kasi nga, YOLO. You only live once. Ayan. Nasira na si Madam. Magla-live. Oo. Yan talaga. Mami, hindi Sir Tulfo talaga, ano lang yun. Skit lang yun. Skit yun eh. Walang estudyante doon. Sir Tulfo naman. Oo, talaga May, naman. may ano akong polo sa'yo. May akong polo sa'yo. Anong size? Parang XL ka, Sir Tulfo. Ay, Di, pumapayat si Sir Tulfo. Gagano pa, parang medium ka na eh. Tapos sasabihin ni Tulfo, hindi, large ako. May ano ka ba eh, humble ka ba eh. Medium ka na eh. Inahampas pa siya. Talaga, Sir Tulfo? Sige, ito 150. Papayin na lang. Naka-live. Punyata ka na, live ka pa rin. Sarado mo na yung live mo. Kaya tayo na dito eh. Ito talaga. Hindi, pero yun, hindi matatapos ang mga, hindi yung episode hindi pa tayo tapos. Hindi matatapos yan. Meron magsasermon. Yun lang, i-close ko lang yung dyan kay teacher na yan. Or baka may part 2 pa to. Tignan natin yung mga susunod na kabanata. Malamang kasi mag-explain pa siya. Yan. Hintayin na lang natin yung sagot ni Madam Live. Ayan. Pero yun, kung matatapos na yung storya niya, words lang yan, kids. Okay? Words lang yan. So, prove them wrong unless, yun nga, parang sinira niya yun parang yung mga words na, sinabi niya yung social medias mo, yung basta yung ikakapahamak mo, yun na yung boundary na tinutukoy natin dito. Pero, yung mga wala kang mararating sa buhay, o mahina ka, wala kang utak, bobo ka, ganyan, wala yan. Ipasok mo sa kanan, ilabas mo sa kanan rin. Bobo pa na talaga. Hindi, ipasok mo sa kanan, ipasok mo rin sa kaliwa. Live mo sa kaliwa. Hindi, kasi yun, labas tenga lang. Ano mo lang yan. Yung pansinin, galit lang yan. Galit lang yan. Pero sa mga... Yan yung mag-aral kayong maigi lalo ngayon. I-ano nyo, ang ina. Or, gawin yung totoo yung sinabi niya. Yun pala. Sige. Wala. Sabay tayo mag-live selling. Hindi magdadrugs ako. Drugs na lang ako. Di siya bu. Tara. Wala patutunguhan to. Siya po na lang. Wala palang mararating eh. Hindi tutor. Hindi pa kayo itong tutor.
Batiin mo na lang tong tutor. Wala na talaga, putang ina. Yun talaga mapapariwara ka rin kung susundin mo si madam. Pero wag. Yun lang yun, sorry. Mag-ano na lang, magsugal na lang, no? Oo, hindi. Wala lang tayo. Gandang segue. Dahil gusto kong pag-usapan kasi ngayon, isa pa is yung, yun nga, medyo hindi siya talagang trend, pero parang on and off siya. From time to time makikita ko siya sa mga, lalo na ngayon sa mga uprising na social media icons, na may iba na po-promote sila ng mga online, ano yun? Online betting, parang ganun, parang online gambling. Parang casino online yan, casino games yan. Gambling games. May iba naman na ayaw nila. Parang inaano nila, no, I will never promote yan. So, ako, susugal ako na hindi rin. Hindi ka rin. Hindi, ikaw ba? Ano yan eh, nung nakita ko kasing pinost ni Mobile, alam ko nalapitan na siya. Talaga? Napaisip ko nun. Oo, hindi ko sure. Alam ko nalapitan na rin siya. Hindi ko sure kung napaisip ako nung una. Sabi ko, ano na kasi, parang kita na rin to, hindi ba yun yung purpose? Well, pangit kung yun lang yung purpose mo, kaya ka nagsa-social media. Siyempre, dapat para ma-showcase nga yung mga talents mo. Pero, parang, napaisip nga ako, ano nga yun, siyempre, income din. Sayang. Pero, inano ko muna, sinantabi ko muna, di man ako nilalapitan pa. Pero nung nabalikan ko siyang maiisip, sabi ko, hindi naman kasi, isa pang beses, takot ako sa ganyan eh. Takot ako sa sugal eh. Parang kung magpo-promote ka na rin lang, kakapanood ko lang actually kay Dino Cornel din, yung laging yung tech, yung napagkwentuhan natin last time, yung kabatuhan ng content ni Gary Neiman. Hindi rin siya, sabi niya, hindi yata siya nagpo-promote ng mga hindi niya pinaniniwalaan. So parang ganun din yung take ko, yung stand ko. Hindi nga ako mahilig dyan eh. Takot nga ako actually sa sugal eh. So, bakit ko nga naman ipopromote? Oo. Parang gano'n. Actually, siya rin yung huli ko napanood. Kanina lang. Anong pangalan nun? Cornel? Dino Cornel. Ayan. Akala ko nga may catch yun eh. Kasi parang natatawa na ako eh. Ha? Oo, kasi ganun siya eh, no? Maganda rin siya ganun eh. Parang lagi siyang nakakatawa na hanggang sa, parang rin siyang yung nang uungas sa mga sinasabi. Laging may joke. Go. Pero yun, to give you context, kung wala kang idea kung ano yung sinasabi nilang ipopromote or hindi nila ipopromote, is medyo nagiging talamak na ngayon ang online, yung mga games na gambling, ganun. So, kunwari, mag-download ka lang nung ito, may papadownload ako sa inyo guys, sa i-check yung link. Nag-plug na. Ay, sorry. 500 lang ika-cash out nyo. Gago. In-accept na pala po. Discussion pa natin. In-accept na pala yung deal. Wala eh. Ang laki ng offer, 500k yung offer eh. So, wala naman ilalabas. Hindi. So, medyo nagiging talabak ngayon yung, paano ko ba sasabihin yung game na yun? Basta game siya. Parang game, pero sugal. Yun lang na siya. Yun lang, basically yun lang. Kunwari Candy Crush, parang gano'n, pero pwede ka parang gano'n. So, before, may mga ganyang games naman na existing before, pero ang pinagkaiba niya ngayon, may money involved na. So, every time, pero again, chance siya, game of chance. Kaya nga siya gambling. Sugal pa rin talaga eh. Sugal talaga siya. Hindi, wala siyang skills involved. Kasi kung may skills involved, okay lang yan. Pero kung walang skills involved, yung talagang luck lang, doon na tayo mag-ano. Kasi, eto lang, para sa hindi, yun, ganun siya, yung nagiging, yun na uso ngayon. Marami, iba't ibang klaseng apps, iba't ibang klaseng games ang nagsa-surface ngayon na yung iba hindi mo kailangan mag-cash in. Yung iba, kailangan mo mag-cash in nata. Hindi ko pa kasi natatry. May mga
500 pala kasing hindi. Pero yun, so wala kang either wala kang ibibigay na pera or may ibibigay kang pera tas may babalik siyang pera sa'yo. Pero, again, chance pa rin yun. Iba't ibang klase siya eh. Alam mo yung mga tong eats, bingo, ganun. Oo. So, ano yan eh, wala naman yung sure ball na, ay hindi, mananalo na ako this time, ganun. Ito pang isang factor dyan na iisipin nyo kung mag-online games kayo na ganyan na. Alin ba? Bilang player o dun sa bilang mga... player. Kung magiging player ka ng ganyan. Ah. Matagal na to, noon pa, wala pang sugal-sugal na yan. Sa mga laro, pwede na nilang i-rig yan, yung mga developer na rig yung laro. Yung tinatawag natin na RGN, RNG pala. Random number generator. So, depende sa moderator kung gaano yung chance mo para manalo. Pwede nilang i-tweak yan. Ganun rin sa May pattern, no? sobrang babalik pa natin sa mga perya. Sa tingin nyo ba yung mga di ba, susugal ka dun eh. Hindi man siya sugal ang tawag, pero yun na yun. So, ano mo yung luck mo. May mga color game dun eh. May sugal talaga sa perya. Yun. Pero dati kasi hindi parang pupunta tayo sa perya para mag-enjoy, ganun. Pero ngayon, mas pinupunta na siya dahil sa color game, magsusugal yun. Which is, kaya ngayon, medyo iba na yung tingin ko sa peryahan ngayon. Kasi dumami na yung ganyan eh, yung cash involved. Dati plato-plato lang eh. Diba? Plato-plato. Mananalo ka ng plato, mananalo ka ng takure, thermos, yan. So, ayun, sa akin, agree rin ako sa sinabi ni Makmak na takot ako dyan sa sugal. At secondary yan, una, takot ako sa addict. Pangalawa, takot ako sa sugarol. Para sa akin, medyo walang pinagkaiba yung sugarol sa addict. Kasi ang sugarol, pag naging in-depth ka na talaga sa sugal, ganun rin yung mga mannerism. Magbebenta ka ng gamit, isusugal pati buhay, ganun. Parang ganun na siya. Sugal pati buhay. Kaya rin ako takot sa sugal. Delikado rin mapasok, no? Tapos, actually, kasi nakapag-try naman na ako magsugal. Sa Soler pa nga eh. Sarap eh, no? Oo. Ano lang, 1,000 lang, ilalabas nyo. Nagpo-promote na pala. Hindi, na ano lang yun, libangan lang, nag-try lang kami. Kulit pa kasi doon, libre drinks, kahit mga orange juice, chocolate, shake, hindi shake eh, ano bang tawag? Well, chocolate drink, mga beer, ganun. Tapos, ang kinatakot ko kasi doon sa parking, may mga parang abandonado lang mga sasakyan. Tapos, puro alikabok na. May nakalagay doon, sugal pa, mga ganun. Nakakatakot naman yung nangyari dito. Parang, syempre, pumunta ka doon, nagpark ng sasakyan mo, not knowing na pag-uwi mo, hindi mo na siya dala. Parang ganun. Nakakatakot eh. Di ba nga, parang ang dami na rin, hindi lang yung buhay ng mismong sugarol, pati buhay ng yung mga kasama niya sa buhay, mga mahal niya sa buhay. Nadamay. Maraming madadamay dyan. Ano yan eh. Ugat kayo, mag-iugat ka. So, bukod sa ikaw, kunwari, ako naman yung magsusugal eh. Iba pa yun sa ikaw yung magpo-promote. Diba? So, mas matindi yun. Parang, kung in terms of sa drugs, ikaw yung pusher. Diba? Parang ganun ang dating. Parang ganun yung dating yan. Hindi naman ako gumamit eh. Pero nagtulak ka. Which is mas matindi yun, alam ko eh, kung hindi ako nagkakamali. Mas ano pa yun. Mas matinding kaso yun. Di ba? So yun. Ang mahirap din kasing himayin yan eh, no? Medyo malalim siya, malalim na usapan talaga. Dapat din kasi yung sugal sa totoo lang, libangan lang eh. Pero yun nga kasi yung mahirap eh. Kakalipang mo, nahuhook yung iba, lumalalim yung pagkalibang, nahihibang na, mga ganun. Buti nga may alam ko may kaibigan ka, meron rin akong kaibigan na buti nakaahon sa ganyan eh. Di ba? Pangalanan naman natin. Pares P yung pangalan mo. Pirin nyo sa'yo, pirin nyo. Pero yun nga, sinabi ko, buti na lang talaga tinigil niya yun. Kumbaga,
ewan ko na lang. Malamang naburahan tayo ng isang tropa, di ba? Oo. Delikado talaga yun. At saka, bukod sa yung ikaw bilang manlalaro, may mga big person involved pa dito. Medyo lalalim at lalalim to na may mga official pa dito eh. Di ba? Paano ba? Yung papasok na dito corruption eh. May corrupt na police, ganun. Corrupt na politician. Yung mga Kaya mo involved. PCSO. Ha? Itong PCSO. Oo, yun. Sagal din na matutuko, maano yun, di ba? Para sa akin, oo. Loto? Ayun. Ano yun eh? Gusto ko rin pag-usapan yan. Sa totoo lang, parang sabi ko, sino kaya yung naka-invento ng loto? Yung unang naka-invento niyang i-google mo nga. Mag-google mo ba ngayon? I-check mo nga kung sinong nakarang araw gusto kong i-google kung sino nag-invento niyan eh. President Manuel L. Quezon approved Act 4130, the law passed by the Philippine Legislature. Tama ba? In October. Pero hindi siya yung nag-invento. Siya lang yung nagpasok ng lottery. Creating the Philippine Charity Sweepstakes. Hindi, pero replacing the then National Charity Sweepstakes. Hindi pala to. Sino yung, ano yun? Ano pangalan niya? Takinang to. Hindi pala. Mayroon din kasi dito, people also ask, did Jose Rizal won a lottery? Takinang yun. Pero Jose Rizal was an avid player of the lottery during the Spanish era. So, tagal na pala nito. Hindi, ang gago, ang sabi ko i-google mo, yung sinong umembento nung loto. Ayun nga, hindi. Malilim pala ako ng ginugol. Inano ko, who founded PCSO. Ano ba? Inventor. Inventor of Lotto. Who invented Lotto? Thailand ang una. Is a form of gambling. Okay, so gambling nga siya. Yun. Hindi, kasi parang, sige, okay na yan. Okay na tayo dyan. Kasi parang medyo no-brainer naman na sobrang luma na siya yung concept ng Lotto. Pero, kunwari, hindi ako, yun nga, hindi pa ako nagre-research, pero alam ko nang sugal yung Lotto. Kasi basta naglalaro ka ng chance, tapos may money involved, sa akin, gamble na yun. So, kunwari ikaw, hindi, syempre may mga may mga moderator, ganyan, kesyo may mga official, ganyan. Yung monitored. Pero, tangina gaano ka tindi yung faith mo na ibibigay mo yung pera mo natin sa mga taong to, tapos sila yung bobola ng faith mo. 'Di ba? Parang tangina, parang napaka tinding illusion, ganun. Di sige, baka malay mo, 'di ba? Parang ito na yung chance na manalo ka ng milyon. Doon ka kakapit no? Sa malay mo, lalo makikita mo magkano na yung premyo. Nagpaplano ka na ng mga bibilin mo sa premyo na hindi mo pa nakukuha. Nagyari yan. Meron kasing sugal na kunwari, daming dadaluyan na ito. Si Mr. Beast, sumugal siya. Ito is parang nag-invest. Parang iba yung investing siguro sa... Iba naman yun, iba yan. Diba? Parang, pero ganun rin siya parang sugal ng buhay na, sige, mag-quit ako sa trabaho ko, tapos mag-venture ako sa ganito. Sa tingin ko, yun yung mga okay na sugal. Oo. Pero kasi dapat... Yung sabi mo, may skills na na-involved doon paano niya i-market sa sarili niya. Execute yung mga plano niya. Doon kasi sa mga sugal, wala eh. Yung, unless, talaga eh. Hindi kung lahat wala. Pero yung poker kasi, parang ang babasahin mo yung kalaban daw eh. Hindi yun. Pero lang yun, sobrang liit lang ng percentage ng skill sa poker. Pwedeng may skills, pero ayun nga, nasa chance pa rin. Kasi pwedeng sa bagay, pinalagang ka nung binabluff mo, tas mas maganda yung niya. Sa swerte naman siya nanalo. So, ganun pa rin pala. Yun nga, parang, ganun pa rin yun. So, basically, ang poker or kahit anumang form of gambling games, ganyan, is sugal pa rin talaga siya. Wala tayong kahit gaano kakalupit dyan. Luck ang mag-ano ng ano mo dyan.
hindi siya yung luck na good luck lang ha. May good at bad luck. So, putang ina, pag bad luck ka, wala talaga. Oo. So, yung wag na tayong gumaya dun sa mga may spare para magsugal na magsugal. Yung kaya lang maglibang. Yung kaya nilang may ganun rin kasi naman eh. Parang kaya tulad mo, 'di ba? Parang pumunta ka lang, ilang days ka doon, parang 5 days ka lang naman nalulung. Hindi. Isang gabi lang, 'di ba? Parang wala, trinay mo lang. Ganun. So, talagang yan ako lang. Pero, Pambangan lang. Pero sabi nila parang may mental health issue rin yung pagiging addict or pagiging sugarol. So, kung sa tingin mo is medyo mahina ang iyong, kasi tulad ko, ako, alam kong malas ako sa sugal at alam kong may Tendency factor, may tendency ako maging addict. So, no. Wag na lang. Mag-spiral, no? Diba? Oo. Ayun nga. Pero kung andun na sila sa spiral, seek help na lang din, no? Yan, Ina ng tulong. Huwag niyong papainggan si teacher na wala kayong patutunguhan. Know that sa every pagbebet mo may boundary. Magba-boundary rin tayo. Sugal mo lang na isugal. 500 lang na 500. Magba-boundary rin tayo, guys. Hindi na nga kayo matatalino, hindi pa kayo mananalo. Hindi natatapos ang kwentuhan pero ang oras natin ay nauubos rin. Goodbye and thank you, classmate. This is row 4. Boys at the back, pusang gala. Yeah, check it out. Yeah, check it out. Yeah, check it out. Yeah, check it out. Wala na? End na ang live na to. Okay. So, guys, i-check nyo lang yung link para sa online betting casino. Casino. Yan.